Madalas sabihin ni Mira Alonso sa sarili niya na ang buhay ay parang cake na laging kinukulang ng palaman. Kahit anong ingat mo, may parte pa ring mapapaso, may parte pa ring magbibitak. Pero kung matyaga ka, kung marunong kang maghintay, baka sa dulo ay may matamis din. Alas 5 pa lang ng umaga, gising na siya sa maliit nilang inuupahang bahay sa looban ng Project 8. Sumasabit sa kisami ang tulog ng lumang electric fan at ang patak ng gripo sa lababo. Sa kusinang masikip, nakatayo si Mira habang hinahalo ang lugaw sa kalderong halos kupas na ang ilalim. Sa kabilang kwarto, umuubo ang nanay niyang si Erlinda. "Ma, gising ka na po ba?" Mahinang tawag ni Mira, saka binuksang ang bahagya ang pinto. Sumilip ang mata ni Erlinda, mapupungay pero pilit nakangiti. "Gising na anak. Huwag mo na akong alalahanin, kaya ko to." "Hindi po pwedeng hindi ko kayo alalahanin." Nalapitan ni Mira ang maniit na mesa at inilapag ang 2 tableta ng maintenance sa isang pirasong platito. "Ito na po yung gamot niyo bago kumain." Napabuntong hininga si Erlinda. "Ang mahal na naman, no?" Hindi sumagot agad si Mira. Sa halip, kumuha siya ng basong tubig at inabot sa nanay. "Basta po, iinom kayo. Huwag na po kayo magbilang." Mula sa gilid, may kumaluskos sa pinto. Lumabas ang kapatid niyang si Jopi. Payat, may backpack na luma at buhok na hindi pa nasusuklay ng maayos. "Ate, may pasok ka na?" "Oo, ikaw rin, maaga ka. May quiz ka na naman." Tinanong ni Mira habang inaayos ang kwelya ng simpleng blouse niya. "Meron, sa math." Yumuko si Jopi parang nahihiya. "Ate, nag-message yung treasurer. Kulang daw yung bayad sa project fee." Saglit na tumigil ang paggalaw ni Mira. Sa loob ng dibdib niya may kumurot. Parang matagal ng kasanayan ng kumurot na iyon. "Magkano?" "200 lang, pero deadline ngayon." Okay, kinuha ni Mira ang maliit niyang notebook na puno ng listahan. Renta, kuryente, gamot, pamasahe, bigas. Sa bawat pahina may halong dasal at takot. Kinuha niya ang 200 piso na itinabi sana niya para sa pamasahe ng 1 linggo. Inabot niya kay Jopi. "Ibigay mo na. Huwag mong isipin. Basta mag-aral ka." "Ate," namuo ang boses ni Jopi. "Babayaran ko rin to pag nakagraduate ako." Ngumiti si Mira pero hindi iyong ngiting masaya. Ngiting sanay magpanggap. "Hindi mo kailangan bayaran. Ang bayad mo, huwag mong sayangin yung pagkakataon." Pagkalabas ni Jopi, hinabol siya ni Mira sa pinto. "Jop, magdala ka ng tubig. Huwag kang bibili sa kantin, mahal." "Opo," sigaw ni Jopi saka magmadaling lumabas. Pagbalik ni Mira sa loob, nakaupo na si Erlinda, hawak ang baso. Tinitignan siya ng nanay niya na parang gustong magsalita pero pinipigilan. "Ano po?" tanong ni Mira habang inaayos ang buhok niyang nakapunod. "Anak," mahina ang boses ni Erlinda. "Pasensya na ha, kung hindi ako nagkasakit." "Ma," putol agad si Mira, mas mariin kesa sa inaasahan niya. Huminga siya ng malalim saka lumambot ang tono. "Wala po tayong kasalanan dito. Hindi po natin kasalanan na may sakit. Ang kasalanan lang, yung susuko tayo." Tumagnadong si Erlinda tapos pilit na nangumiti. "Mag-iingat ka sa trabaho. Huwag kang papayag na apihin ka." Sa salitang iyon, parang may dumaoslos na bigat sa balikat ni Mira. Kasi kahit hindi sinasabi ng nanay niya, alam nilang pareho, inaapi siya. Araw-araw. Pagdating ni Mira sa mall, maaga pa rin pero buhay na ang paligid. May mga delivery truck sa likod, may mga guard na nagkakape, at may mga empleyadong nagmamadaling pumasok sa side entrance. Sa corridor papunta sa La Dulcinea, kumalat ang amoy ng tinapay at butter na parang pangako. Pangakong hindi niya kayang bilhin, pero kaya niyang ibenta. "Uy, Mira!" Tawag ni Nilo Arceo, yung janitor na laging dalang walis at laging may mabait na mata. "Maaga ka na naman." Ngumiti si Mira. "Para hindi malate, ayoko nang dagdagan yung listahan ng kasalanan ko kay Sir Gary." Natawa si Nilo pero halapang may inis sa loob. "Grabe yung supervisor niyo. Para bang pag-aari kayo. Kumusta nanay mo?" "Okay pa naman, salamat Kuya Nilo." Tinapik ni Mira ang braso niya. "Ikaw rin, huwag ka masyadong magpagod." Ay, sanay na. Yumuko si Nilo at binuksan ang pinto para sa kanya. "Sige, ingat. Pag may nang away sa'yo, tawagin mo ako."
Bago pa makasagot si Mira, may sumingit na boses sa likod. Malamig, mataas, at may halong pang-iinsulto. Wow! May escort! Si Dalia Paredes iyon, senior cashier. Nakaayos ang kilay at lipstick na parang laging may laban. Mira, hindi ka ba napapagod sa pasweet mo sa lahat? Hindi sumagot si Mira. Sa halip, nag-focus siya sa pagpasok. Alam niya ang patakaran. Kapag sinagot mo si Dalia, lalabas kang bastos. Kapag tumahimik ka, lalabas kang mahina. Good morning, Dalia. Mahinahon niyang sabi. Morning. Umirap si Dalia. Sana may energy ka ngayon, kasi kahapon ang bagal mo mag-pack. Halos magreklamo yung customer. Buti na lang ako sumalo. Sa loob ng La Dulcinea, naroon na si Tess Mabanglo sa likod ng counter. May harina sa pisngi at buhok na nakatali. Pagkakita kay Mira, kumindat siya. Oy, Mira, nandyan na si Sir Jerry. Nag-iikot na naman. Bulong ni Tess, saka lumapit. Kumain ka na ba? Kaunti lang. Lugaw. Ay, sana pinadalhan mo ako. Tumawa si Tess, pero agad naging seryoso. Ingat ka, mainit ulo ni Sir Jerry kasi may memo na naman tungkol sa wastage. Tumanggo si Mira. Alam ko, hindi pa man siya nakakapagpalit ng apron, narinig niya ang matigas na yapak. Lumitaw si Jerry Tolentino, floor supervisor. May daladalang clipboard at panulat na parang espada. Sa likod niya, parang anino si Balya. Nakangiting nakapikit ang mata. Mira Alonso, tawag ni Jerry. Hindi sumisigaw pero sapat para marinig ng lahat. Bakit hindi pa nakasetup ang display? Alauna kahapon, pangit pa rin ang arrangement ng premium cakes. Nababawasan ang sales natin dahil sa presentation. Opo sir, aayusin ko po agad. Sagot ni Mira, yumuko ng bahagya. Hindi aayusin. Dapat naayos. Lumapit si Jerry. Tinignan ng mga kamay ni Mira na nanginginig ng kaunti. Tandaan mo Mira, hindi tayo charity dito. Business tayo. Sa salitang charity, parang may kutsilyong dumaan sa hangin. Alam ni Mira kung bakit. May isang araw kasi noong nakaraang linggo, may batang umiiyak na humingi ng tubig. Pinainom niya. Sinita siya ni Jerry. Hindi ka caregiver. Opo sir, ulit niya. Sa gilid, nakatawa si Dalia. Halos hindi maitago. Sir, ako na bubahala sa cash register. Baka ma-overwhelm si Mira. Tama, sabi ni Jerry. Mira, ikaw sa packing at cleaning at pakibantayan mo yung inventory. Isang piraso lang na mawala, ikaw ang mananagot. Lumunok si Mira. Opo, habang inaayos niya ang display, mga cake na parang obra. May strawberry glaze at chocolate shavings, sinabi niya sa sarili ang paulit-ulit na mantra. Trabaho lang. Isang araw lang. Isang sahod lang. Kasi sa bawat araw na lumilipas, isang araw din siyang lumalapit sa pag-ahon. Pero sa totoo lang, hindi lang siya lumalapit sa pag-ahon. Lumalapit din siya sa hangganan. Bandang tanghali, dumami ang customer. May office orders, may birthday surprise, may magjojowang nag-aaway kung anong flavor ang pipiliin. Sa bawat na, "Ma'am, pakibilis," at "Miss, palitan mo," pinipilit ni Mira na mungiti. Pinipilit niyang huwag magkamali. Sa gitna ng ingay, may lumapit na boses sa kabilang counter. Si Kay lumibaw sa cafe. May dalang 2 paper cup. Sumingit siya sa maliit na pagitan ng stall. Mira, oh, kape. Para sa'yo. Black, walang sugar. Alam kong ayaw mong matamis pag stress. Nagulat si Mira. Kay, hindi mo na kailangan. Shh, bayad na. Ngumiti si Kay. Kaya mo yan. Laging tinitignan ng senior cashier niyo parang gustong manghila pababa. Napabuntong hinga si Mira at tumanggo. Salamat. Hindi ko lang alam hanggang kailan ko kakayanin. Kakayanin mo yan. Matigas ang tono ni Kay. Hindi habang buhay nasa counter ka lang. May utak ka, may puso ka. Hindi ka dapat sinasayang. Bago pa makasagot si Mira, narinig niya ulit ang boses ni Jerry sa likod. Mira, bilisan mo! Napatayong tuwid si Mira, tinago ang pagod at sumagot. Opo sir. At doon, sa pagitan ng amoy ng vanilla at ingay ng mall, malinaw sa kanya ang katotohanan. Ang mundo
ay hindi patas. Pero kahit ganon, hindi niya kayang maging masama para lang mabuhay. Sa ngayon, ang kaya niya lang ay magtiis at maghintay na may araw ring may magbabago. Hindi pa niya alam na ang maliit na kabaitan na gagawin niya sa maling araw, sa maling lugar, ay magiging mitsa ng pagbagsak niya at siya ring magiging daan ng pag-angat na hindi niya inaasahan. Hindi pa man humuhupa ang ingay ng mall noong araw na yon, ramdam na ni Mira ang bigat sa hangin. Parang may paparating na ulan kahit tirik ang araw. Sa likod ng counter ng La Dulcinea, nakahilera ang mga bagong delivery, premium cakes, cheesecakes at mga loaf na may label na "Handle with Care". Sa isang sulok, may bagong memo na nakadikit sa pader, nakasulat sa pulang bold, "No freebies, no exceptions. All leftovers, discard and log." Grabe, parang kriminal tayo. Pulong ni Tess Mabanglo habang nag-aayos ng tray sa likod. Hindi tayo, sagot ni Mira, tumitig sa memo. Ako. Napatingin si Tess sa kanya, may halong awa at galit. Huwag mong iyan sabihin. Lahat tayo dito minamaliit. Ikaw lang. Ikaw ang paboritong pag-iinitan. Sa kabilang dulo ng stall, naroon si Jerry Tolentino, naglalakad na parang may inspeksyon sa militar. Sa tabi niya si Dalia Paredes, nakangiti na parang may sikreto. Laging ganon si Dalia kapag may pagkakataong may mababagsak. "Team," malakas na sabi ni Jerry para marinig ng lahat. "Peak season, walang palya, walang masisira. Lahat ng galaw nyo, may katapat na kaltas kapag nagkamali. Naiintindihan?" "Opo," sabay-sabay ang tugon ng ilan, pero ang boses ni Mira ang pinakamaririnig dahil lagi niyang pinipilit maging maayos. Lumapit si Dalia, kunwari nag-aayos ng resibo sa cash register, tapos sumulyap kay Mira. "Mira ha, baka mamaya bigla ka na namang maging mabait." Hindi sumagot si Mira. Sa halip, pinisil niya ang eco bag niyang nakasabit sa tuhod. Parang doon niya kinukuha ang tibay. Sa loob ng bag na yon, may baon siyang isang pandesal at tubig. Wala siyang pambili ng kahit anong cake na araw-araw niyang hawak. Bandang hapon, sumabog ang pila. May 3 office order na sabay-sabay dumting. May isang customer na galit dahil maliit daw ang slice. May mag-asawang nag-aaway sa flavor at may batang umiiyak sa gilid. Sa likod ng lahat, narinig ni Mira ang sigaw ni Jerry. "Bilisan nyo! Hindi tayo palengke!" Nasa packing station si Mira. Mabilis ang kamay, nanginginig ng pagod. Si Tess ang naglalabas ng bagong batches. Si Nilo Arceo ang janitor, paulit-ulit na nagpupuna sa sahig dahil may natapon na chocolate drizzle. "Te Mira," bulong ni Milo habang dumadaan. "Napansin ko di ka pa kumakalin." "Okay lang Kuya Nilo," pilit na ningiti si Mira. "Baka malate na naman ako sa kwota." Kwota. Tao ka rin," sambit ni Nilo, pero nilunok na lang niya ang kasunod na reklamo dahil may customer sa likod. Gabi na nang unti-unting humupa ang pila. 9:30 na pero hindi pa rin tapos ang trabaho. Kailangan i-inventory ang natira, i-log ang discards, at linisin ang display. Si Jerry, imbes na umuwi, nagpaiwan, halatang may hinahanap na mali. "Dalia," tawag niya. "Bantayan mo tong closing, ayokong may lumusot." "Opo sir," sagot ni Dalia na may ngiti na halos hindi maitago. Sa harap ng stall may iilang customers na pahabol. Isa roon ang matandang lalaki, payat, bahagyang kuba, nakalumang polo na may bakas ng plancha pero kupas na. May hawak siyang paper bag na gusot. Nagpupunas siya ng noo, parang nahihiya. Lumapit siya sa counter kung saan si Mira ang nakatuka. "Iha," mahinang sabi niya, halos hindi marinig. "May maliit ba kayong cake? Kahit slice lang." Ngumiti si Mira, sanay sa ganitong tanong. "Meron po tatay. Ito po yung available na slices natin ngayon. Chocolate mousse, red velvet, yung kahit ano. Basta matamis." Napansin ni Mira ang kamay ng matanda. May panginginig. At nang yumuko ito para buksan ang paper bag, saglit na lumitaw ang isang maliit na kandila. Isang kandila lang.
At sa papel na nakasuksok sa bag, nakita ni Mira ang sulat kamay na halatang matagal ng pinraktis. Happy birthday, Tay. Parang may humigop ng hangin sa dibdib ni Mira. Hindi siya sigurado kung tama ang nakita niya, pero ramdam niya ang kwentong hindi sinasabi. Nagsalita siya ng mas mahinahon. Birthday niyo po? Natigilan ng matanda. Ngumiti siya, pero ang ngiting iyon parang may hiya at lungkot. Oo, pero okay lang. Matanda na. Wala namang dapat ipagdiwang. May kumalabit sa alaala ni Mira. Yung mga birthday na lumipas sa bahay nila na lugaw lang at kandilang hinati sa dalawa. Yung mga araw na pinilit niyang ngumiti para kay Erlinda kahit walang pambili. Bigla niyang naisip, kung ang isang slice ng cake ay kayang magpabago ng isang araw, bakit parang krimen? Saglit niyang sinilip ang display sa gilid. May natitirang ilang slice na nakatakda ng itapon. Premium, magaganda pa. Kailangan lang i-log at i-discard. Sandali lang po, tatay, sabi ni Mira. Lumiko siya sa likod, kunwari nag-aayos. Nandun si Tess, nagpuputol ng plastic wrap, halatang pagod na pagod. Tess, bulong ni Mira. May matanda sa labas. Birthday niya. Mag-isa lang. Napatingin si Tess, tapos sumulyap sa memo. Mira, wag na. Baka si Jerry. Alam ko, lunok ni Mira ang laway. Pero Tess, isang slice lang. Itatapon din naman to. Uminit ang mata ni Tess, parang pinipigilan ng luha at galit. Naiintindihan kita, pero si Dahlia nakatingin. Saglit nang sumilip si Mira, at tama nga, si Dahlia nasa cash register, nakasandal. Kunwari nagbibilang pero ang mata nakatutok kay Mira na parang naghihintay. Huminga si Mira. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang slice ng cake at isang maliit na cupcake na may simpleng icing. Inilagay niya sa isang maliit na box na walang branding, yung pang take out na plain. Hindi siya kumuha ng marami. Isang slice lang, isang cupcake, parang alay. Pagbalik niya sa counter, nakatayo pa rin ang matanda. Hawak ang paper bag, tila nag-iisip kung uuwi na lang. Tatay, sabi ni Mira, mahina halos bulong. Ito po, para sa inyo. Birthday niyo po. Huwag niyo na pong bayaran. Itatapon din naman to. Nanlaki ang mata ng matanda, parang hindi makapaniwala. Iha, hindi ko... Opo, tatay. Inabot ni Mira ang box. Sana po, kahit papano sumaya ang araw niyo. Nang hawakan ng matanda ang box, nanginginig ang kamay niya. Tumingin siya kay Mira ng diretso at biglang namuo ang luha sa gilid ng mata niya. Salamat, mahina niyang sabi. Parang nahihirapan. Matagal na akong hindi binabati. Mabuhay po kayo, sagot ni Mira. At doon niya napansin na may luha rin sa sariling mata niya, pero pinigilan niya. Saglit lang ang katahimikan. Isang segundo lang ng kabutihan bago bumagsak ang malamig na boses. Mira! Napatigil siya, parang may pako sa paa. Lumingon siya at nakita si Jerry. Hawak ang clipboard, nakataas ang kilay. Sa tabi niya, si Dahlia, nakangiti na parang nanalo sa pustahan. Ano yan? Tanong ni Jerry, lumapit. Sir, nanginginig ang boses ni Mira. Leftover po sana. Itatapon din naman. Policy, putol ni Jerry mas malakas. Policy, Mira. Hindi mo ba nabasa? Nabasa ko po. Then bakit mo binigay? Halos pumutok ang ugat sa leeg ni Jerry. Akala mo ba pera mo to? Negosyo to. Sumingit si Dahlia, kunwari mahinahon pero may lason. Sir, nakita ko po kanina pa. Sinabi ko po sa kanya sa umaga baka maging mabait na naman. Baka po ginagawa niyang habit. Nanikip ang dibdib ni Mira. Hindi po totoo. Isang beses lang po. Enough. Tinuro ni Jerry ang matanda na nakatayo pa rin, hawak ang box, nanginginig. Kayo po, sir. Pasensya na po. Hindi po dapat ito binibigay. Ma'am, tumingin po siya sa guard na malapit. Si Otep Villanueva. Pakisamahan niyo po si sir palabas. Bawal to. Napalunok ang matanda. Iha. Tumingin siya kay Mira na parang gustong isauli ang box. Inaling ni Mira. Halos hindi na makahinga. Tatay,
Okay lang po. Uwi na po kayo. Pero, bulong ng matanda, mapapahamak ka. Ngumiti si Mira kahit nanginginig. Sanay na po ako. Umalis ang matanda na may mabigat na hakbang. Sinasamahan ng guard. Naiwan si Mira sa harap ng counter na parang pinagtulungang hubarin ng dangal. Sa office, utos ni Jerry. Ngayon po, tanong ni Mira halos pabulong. Ngayon, tumingin si Jerry sa lahat ng empleyado na nakasilip. Para matuto kayo, hindi kabutihan ng dahilan para magbawas ng inventory. Sa maliit na office na likod, pinaupo si Mira. Naroon si Jerry, si Dahlia at si Crispin Laksamana, ang branch manager na bagong dating, amoy pabango at halatang abala sa cellphone. Anong problema? Tanong ni Crispin, iritable. Sir, mabilis na sabi ni Jerry, si Mira nagbigay ng cake ng libre. Los. Libre? Tinaasan siya ng kilay ni Crispin, saka tumingin kay Mira na parang marumi. Bakit? Birthday po nung matanda, sagot ni Mira, pinipilit maging kalmado. Leftover lang po sana, itatapon din naman. Hindi ko problema yung birthday niya. Putol ni Crispin, problema ko yung rules, kaya nga may rules. Dinukot ni Jerry ang isang papel. Pirmahan mo to. Incident report. Teka po, nanginginig ang kamay ni Mira nang tingnan ng papel. Nakalagay doon, unauthorized giveaway, dishonesty, possible termination. Sir, hindi po ako dishonest. Hindi po ako nagnakaw. Hindi ko po dinala sa bahay. Ibinigay ko po dahil martir ka. Singit ni Dahlia, may halakhak na hindi tumunog pero masakit. Dahil gusto mong magmukhang santo? Napatingin si Mira kay Dahlia at sa unang pagkakataon may pumutok na tapang sa mata niya. Dahlia, tao lang po yung tinulungan ko. Hindi mo trabaho tumulong, trabaho mo magbenta. Tumayo si Jerry, lumapit kay Mira at ibinaba ang boses. Pirmahan mo, kung hindi, mas lalala to. Kung pipirma po ako, aaminin kong mali ako kahit mali ka. At kung may utang ka, problema mo yun, hindi dahilan para lumabag. Sa labas ng office, narinig ni Mira ang malayong tunog ng mall na nagsasara. Rolling doors, yapak ng guards, huling tawanan ng mga tao. Parang mundo na tuloy pa rin kahit siya pinapabagsak. Pinirmahan niya ang papel kasi wala siyang choice. Kasi sa bahay, may nanay siyang umiinom ng gamot at kapatid siyang nag-aaral. Kahit masakit, mas masakit ang walang makain. Umuwi ka na, sabi ni Crispin, walang emosyon. We'll call you tomorrow. Paglabas ni Mira, sinalubong siya ni Tess sa hallway. Hawak ang basahan, naninginig ang bibig. Mira, ano sabi? Umiling si Mira, pilit ngumiti. Okay nan, uuwi na ako. Lumapit si Nilo, may pag-aalala. Mira, nakita ko. Grabe yon. Uuwi ka mag-isa? Oo kuya, hininga siya ng malalim. Bukas na lang ako iiyak. Pero pagdating niya sa labas ng mall, bumigay ang dibdib niya. Sa dilim ng parking lot, sa ilalim ng ilaw na nanginginig, tumulo ang luha niya. Tahimik lang siya, parang ayaw niyang marinig ng mundo ang pagkapahiya niya. Kinabukasan, tinawagan siya. Hindi para bigyan ng chance, hindi para pakinggan, kundi para putulin ang tali. Mira Alonso, boses ni Crispin sa telepono, malamig. Terminated ka na effective immediately. Huwag ka nang pumasok. Paki-return na lang ID mo sa guard. Hindi nakapagsalita si Mira. Parang may humigpit sa leeg niya. Sir, paano po yung sahod ko? Final pay mo processing. HR will contact you. Click. Bumaba ang kamay ni Mira. Hawak pa rin ng cellphone. At sa harap niya, lumabas si Erlinda sa kwarto, nakapamewang, halatang nahihirapang huminga. Anak, sino? Hindi agad nakasagot si Mira. Tumingin lang siya sa nanay niya at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi niya kayang ngumiti. Ma, wala na po akong trabaho. Ma, wala na po akong trabaho. Nang masabi ni Mira ang mga salitang iyon, parang may bumagsak na plato sa loob ng dibdib niya. Basag, maingay pero walang nakakarinig. Nanatiling nakatayo si Erlinda sa bungad ng kwarto. Hawak ang gilid ng pinto na parang iyon na lang ang kumakapit sa kanya. Sa mata ng nanay niya, walang sigaw, walang sermon, puro takot lang na pilit tinatago. Paano? Bakit? Mahinang tanong ni Erlinda.
Umupo si Mira sa lumang upuang plastik, kinuha ang notebook ng bayarin at nang tingnan niya ang listahan, biglang naging mas mahaba ang numero. Dahil po, nagbigay ako ng cake sa matanda. Birthday niya. Leftover lang po sana, itatapon din naman. Namikip ang labi ni Erlinda pero hindi siya nagalit. Sa halip, lumapit siya at marahang hinawakan ang buhok ni Mira na nakapusod pa rin. Anak, ang bait mo. Minsan, masakit maging mabait pero hindi mo kasalanan yon. Napapikit si Mira. Kasalanan ko po. Ako yung pumirma sa incident report. Ako yung parang umamin. Pinilit ka nila. Sagot ni Erlinda. Matigas ang boses kahit mahina. May mga tao talagang nabubuhay sa paninira. Sa labas, narinig nila ang pagbukas ng gate. Dumating si Jopi. Hingal, may bitbit na 2 libro at isang plastik ng pandesal. Pagkapasok, nakita niya ang mukha ni Mira. Tumigil siya sa may sala, parang alam na agad. Ate, anong nangyari? Hindi na napigilan ni Mira ang luha. Wala na akong trabaho, Jopi. Nabitawan ni Jopi ang plastik. Dahil ba? Dahil sa tuition ko? Dahil kulang yung pambayad? Wag. Umiling si Mira. Pinigilan ng kapatid na lumapit ng sobra. Hindi dahil sa'yo. Dahil sa cake. Birthday nung matanda. Napatitig si Jopi naguguluhan. Tinulungan mo lang tapos sinibak ka? Ganon kadali. Bulong ni Mira. Ganon kababa ang tingin nila sa atin. Tahimik silang tatlo sa loob ng ilang segundo hanggang sa si Erlinda ang unang nagsalita. Parang nanay na biglang nagiging matapang kahit may sakit. Anak, maghahanap tayo. May paraan. Huwag kang susuko. Tumanggo si Mira. Pero sa loob niya, gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tanungin sa Diyos kung bakit kailangang maging ganito kahirap ang kabutihan. Pero wala siyang oras magtanong. Kailangan niyang kumilos. Kinabukasan, maagang umalis si Mira dala ang lumang folder ng resume niya. Dumaan siya sa barangay hall para magtanong kung may hiring. Dumaan din siya sa karinderiya ni Aling Shoni Gatchalian para humingi ng balita. Dumaan din siya sa isang maliit na bakery sa kanto, pero full staff na ang sagot. Habang naglalakad siya pauwi, bumibigat ang araw. Parang mas mainit ang araw kapag wala kang pera. Parang mas maingay ang mga tricycle kapag puro problema ang nasa ulo mo. Pagdating niya bahay, nadatnan niyang nasa labas si Aling Shoni, nakaupo sa bangko, kasama ng isa pang kapitbahay na si Mang Percy de la Cruz na nag-aayos ng motorsiklo. Nang makita si Mira, tumayo si Aling Shoni agad. Anak, Mira, uy, hinahanap namin. Halatang excited ang boses. Naghahanap po. Nagtaka si Mira. Agad nagising ang kaba sa dibdib niya. Bakit po? May tao dito kanina. Singit ni Mang Percy, pahid sa kamay na may grasa. May van. Sabi ko baka ano na, baka may... Alam mo na, nanlamig si Mira. Van? Sino? Hindi siya sanay na may naghahanap sa kanya na may van. Nasaan po? Tanong niya, halos pabulong. Sa loob, sagot ni Aling Shoni, sabay turo sa gate. Pero anak, ang porma, hindi yan taga-barangay, mukhang mayaman. Naglakad si Mira papasok, dahan-dahan, parang bawat hakbang ay may tanong. Pumasok siya sa maliit nilang sala at agad siyang napahinto. Nandoon ang isang lalaking nasa early 30s, nakasimple na polo na kulay abo, maayos ang buhok at ang postura, hindi mayabang pero halatang sanay na pinakikinggan. Sa tabi niya, nakatayo ang driver na naka-uniform, may hawak na maliit na paper bag. Sa mesa, may kahon ng cake na may ribbon. Pagkakita sa kanya, tumayo ang lalaki at bahagyang yumuko, parang marunong respeto. Ikaw si Mira Alonzo po? Opo, sagot ni Mira, natigilan. Sino po kayo? Adrian Ledesma po. Anak ako ni Silvestre Ledesma. Parang may dumaan na kuryente sa katawan ni Mira. Si Tatay Vesti, yung matandang binigyan ko ng cake. Biglang bumalik sa isip niya ang mga mata ng matanda, ang luha, ang panginginig ng kamay.
Ano po? Nangyari kay Tatay Vesti? Agad niyang tanong, natakot. Umiling si Adrian. Buhay siya. Okay siya. Bahagyang lumambot ang mukha nito. Pero gusto kitang makita dahil ikaw yung dahilan kung bakit ngumiti siya kagabi. Sa loob, lumabas si Erlinda, halatang gulat. Mira, sino yan? Ma, anak po siya nung matanda, yung binigyan ko ng cake. Lumapit si Adrian, magalang. Kayo po si Mrs. Erlinda Alonzo? Oo, sagot ni Erlinda, kabado. Pasensya na po kung bigla kaming dumating, pero importante po ito. Gusto ko lang sabihin, salamat. Kinuha ng driver, si Romy Abad ayon sa ID tag, ang paper bag at inabot kay Adrian. Mula roon, nilabas ni Adrian ang isang lumang litrato, medyo kupas, at isang maliit na notebook na parang lumang recipe book. Pinatong niya sa mesa, tapos humarap kay Mira. Kagabi, simula ni Adrian, umuwi si tatay na hawak ang cake na binigay mo. Akala ko, bumili siya. Pero pag upo niya sa sala, bigla siyang umiyak. Nanlaki ang mata ni Mira. Umiyak po, tumanggo si Adrian. Oo, sabi niya, Adrian, may isang batang babae, pinigyan ako ng tamis sa araw ko. Saglit siyang huminga, parang may bigat din sa boses. Alam mo ba, matagal na siyang hindi nagse-celebrate, lalo na nung namatay si Mama. Ayaw niya ng kahit anong party. Tahimik si Mira, hindi alam kung paano magre-react. Hindi ko po alam, basta po nakita ko lang na mag-isa siya. Nakita mo, ulit ni Adrian, at doon mas lalong lumalim ang tingin niya. Yun yung hindi nakita ng ibang tao. Bumaling si Mira, parang biglang naalala ang nangyari sa shop. Pero dahil po doon, sinibak po ako. Nanlapat ang panga ni Adrian. Nalaman ko. Tumitig siya kay Mira, seryoso, at hindi tama yon. Nagkatiginan si Erlinda at Mira, parehong naguguluhan, parehong nakakabahan. Si Jopi nakararating lang at nakasilip sa pinto, dahan-dahang lumapit. Kuya, excuse po, sabi ni Jopi, nahihiya pero matapang. Bakit di po nalaman yung pangalan ni ate? Sumagot si Adrian nang walang irap, parang sanay magpaliwanag sa mga taong may takot. Tinandaan ni tatay ang name tag niya, Mira, sabi niya. Kaya pinahanap ko sa assistant ko at natuntun namin dito. Napatitig si Mira sa sariling kamay. Hindi ko po ginawa yun para mapansin. Hindi ko po alam na... I know. Kaya nga ako nandito. Hindi para i-expose ka, hindi para gawing story sa social media. Umiling siya. Hindi ganun si tatay. Tahimik siyang tao. Naupo si Adrian sa lumang sofa na halos lumulubog. Parang hindi siya naninibago sa simpleng bahay. Kinuha niya ang kahon ng cake na may ribbon at itinulak papunta kay Erlinda. Ma'am, ito po, maliit na cake lang. Gift ni tatay, sabi niya, para sa pamilya ni Mira. Napatingin si Erlinda, hindi makasalita. Hala, hindi po namin... Please, mahina pero matatag na sabi ni Adrian. Huwag niyo pong tanggihan, matagal na po siyang walang mabigyan. Naupo rin si Mira, naninginig. Sir Adrian, ano po gusto niyo? Saglit na tumahimik si Adrian, tapos saka siya nagsalita ng mas malinaw, mas seryoso. Una, sabi niya, gusto kong ayusin yung ginawa sa'yo sa La Dulcinea. Hindi ko alam kung anong klaseng management ang meron sila, pero kung sinibak ka dahil nagbigay ng leftover cake sa matanda, mali yung sistema nila. Pero sir, singit ni Mira, hindi naman po obligasyon yun. Obligasyon ko bilang tao. Putol ni Adrian, walang yabang, at bilang anak, dahil yung tatay ko, ilang taon siyang nagtrabaho sa bakery noon, alam niya ang presyo ng bawat slice, alam niya rin ang presyo ng kabutihan. Nakita ni Mira ang notebook sa mesa. Ano po yan? Napangiti si Adrian ng bahagya. Recipe notebook ni tatay noong bata pa siya. 2 bagay lang ang iniingatan niya sa bahay. Yan at yung lumang litrato niya ni Mama. Kagabi, binuksan niya yan. Tapos sabi niya, Adrian, bigyan mo ng pagkakataon si Mira. Parang may tumunog na kampana sa loob ng dibdib ni Mira. Pagkakataon. Pero kasabay nun, may takot. Pagkakataon? Paano po? Tanong ni Mira. Huminga si Adrian.
Saka inilabas ang isang folder. May foundation kami, small program siya, training scholarship para sa mga gustong mag-aral ng baking at small business basics. Hindi ito charity na walang kapalit, may kondisyon. Kailangan mong mag-aral, pumasa, at mag-part-time sa community bakery na partner namin. May allowance, may uniform, may schedule. Napatitig si Mira sa folder, parang hindi totoo. Ako? Scholarship? Tindera lang po ako. Hindi ka tindera lang, marunong ka, at higit sa lahat, may prinsipyo ka. Sa negosyo, bihira yung taong hindi kayang magbenta ng kaluluwa para sa pera. Sumingit si Erlinda, nanginginig ang boses. Sir Adrian, pasensya na, pero natatakot po ako. Baka po may kapalit. Baka po utang na loob na hindi namin kaya. Tumanggo si Adrian, parang inaasahan niya ang tanong. Ma'am, valid po yan. Kaya malinaw ako, wala pong kapalit na pabor. Wala pong kapag sumama ka dito o kung anuman. Trabaho at training lang. Formal lahat. May kontrata. Kung ayaw ni Mira, okay lang. Ang gusto ko lang, huwag siyang matakot sa pagkakataon dahil nasaktan siya ng maling tao. Tahimik si Mira, pero may ibang tunog sa labas. Mga kapitbahay na nagsisilip, bulong-bulungan. Naramdaman niyang gumalaw ang mundo sa labas ng bahay nila, parang umiikot sa van na nakapark. Biglang kumatok sa gate. Sumilip si Aling Sioni, hindi na mapakali. Mira, anak! Ay naku, may chismis na sa kanto. Sabi nila, may asukal de papa na dumating. Namula si Mira. Aling Sioni? Sumingit si Adrian, tumayo at lumapit sa bintana. Ma'am, pasensya na po. Hindi ko gustong magulo kayo. Ganun po talaga dito. Mahina na sabi ni Mira, pilit ngumiti. Pero sa loob niya, may takot na lumalaki. Kung tatanggapin siya, baka sabihing umangat siya dahil sa awa. Baka sabihing may kapalit. Baka lalo lang siyang tapakan. Bumalik siya sa harap na Adrian. Sir Adrian, pwede po bang pag-isipan ko? Kailangan ko po kasing isipin yung pamilya ko. At ayoko pong magmukhang... Ano? Tanong ni Adrian, hindi napipilit. Parang nagpaawa, bulong ni Mira. Lumambot ang mukha ni Adrian. Mira, hindi ka nagpaawa. Tinulungan mo yung matanda. Yun lang. Kung may sasabihin ng tao, hindi mo kontrol yon. Ang kontrol mo, kung anong gagawin mo sa pagkakataon. Dahan-dahang tumanggo si Mira. Tinignan niya si Erlinda, ang nanay niyang hirap huminga pero pilit lumalaban. Tinignan niya si Jopi, kapit sa pangarap pero nabibigatan sa realidad. Tumingin siya sa folder na parang pintong may liwanag sa dulo. Sir Adrian, sabi ni Mira, mas matatag. Kung tatanggapin ko po, gusto ko pong malinaw. Trabaho at training lang. At ayoko pong mayabang na trato. Ayoko pong maging kwento ng mall. Tumanggo si Adrian, parang gumanang balikat. Deal. Starting next week, orientation. Dadalhin ka ni Romy sa office para sa paperwork. Pero isang bagay lang. Nang marinig ni Mira ang isang bagay, kumabog ang dibdib niya. Ano po? May mga taong magagalit. Sagot ni Adrian, diretso. Yung mga taong nanakit sa'yo, posibleng mag-ingay. At kapag nag-ingay sila, kailangan mong maging matibay. Hindi dahil lalaban ako para sa'yo, kundi dahil ikaw mismo lalaban ka para sa sarili mo. Napapikit si Mira, parang unang beses niyang narinig na may karapatan siyang lumaban. At sa sandaling iyon, kahit hindi pa natatapos ang gulo, may maliit na parte sa kanya ang nagsimulang maniwala. Hindi doon matatapos ang pagkatalo niya. Doon palang magsisimula ang pag-angat. May mga taong magagalit, sabi ni Adrian kagabi, at habang nakatitig si Mira sa folder ng scholarship sa mesa, pakiramdam niya'y may kamay na humihila sa kanya pabalik sa takot. Pero sa kabilang dulo, may boses ding mahina. Yung boses na matagal niyang kinikimkim na nagsasabing, kung hindi ngayon, kailan? Isang linggo ang lumipas at dumating ang orientation day. Sa unang pagkakataon, nakaakyat si Mira sa isang gusaling hindi niya kailanman naisip na papasukan niya, isang training center na may malinis na hallway, may amoy ng disinfectant,
at bagong bukas na kape. Sa lobby, may maliit na karatula. Ledesma Foundation, Skills and Livelihood Program. Miss Mira Alonso? Ngumiti si receptionist na si Nina Havelosa. Sabay abot ng visitor pass. Nasa training room 3 po kayo. Nang pumasok si Mira sa training room, naroon ng iilang scholars. Iba't iba ang edad, iba't iba ang kwento sa mata. Sa harap, may lalaking naka-chef coat, matangkad, may boses na kalmado pero may bigat, si Chef Ramil Castañeda. "Good morning," bungad niya. "Dito, walang tindera lang, helper lang, o walang pinag-aralan. Dito, lahat kayo may karapatang matuto. Pero tandaan nyo, hindi kayo bibigyan ng respeto ng mundo kung kayo mismo hindi marunong magtayo ng sarili." Tumayo si Mira sa likod, hawak ang ballpen, tahimik lang. Pero may isang babaeng lumingon sa kanya, naka-ponytail, maputi ang ngipin sa ngiti, at parang laging may energy kahit maaga pa, si Isa Maravilla. Hi! Bulong ni Isa. "Ako si Isa. Ikaw?" "Mira," sagot niya, medyo nahihiya. "Ah, ikaw yung may issue daw sa mall." Kumunot ang noon ni Isa pero hindi mapanghusga. Curious lang. Nanlamig si Mira. Issue? Bago siya makasagot, nag-vibrate ang cellphone niya sa bulsa. Pagtingin niya, may sunod-sunod na message si Kay Lumimbao. "Kay, huwag kang magpanik ha. Kay, may post na kumakalat tungkol sa'yo. Kay, fake, pero marami nagko-comment. Parang may kumalabit sa dibdib niya." Lumabas siya sandali sa hallway at binuksan ang link na sinend ni Kay. Isang page na hindi niya kilala, may caption na malalaki ang letra. "Tindera nagpakaawa sa matanda para yumaman, kapal." May malabong litrato pa, kuha sa mall kung saan makikita si Mira sa counter at ang matandang si Tatay Vesti na may hawak na box. Sa comments, may mga salitang nakakapasong parang mantika. "Galawang diskarte. Sige, mabait kunwari. May kapalit yan." Naupo si Mira sa bench sa hallway na nininginig ang kamay. Hindi dahil totoo ang sinasabi kundi dahil alam niyang ganito kasimple sirain ng tao. "Hey!" Dumating si Isa, may dalang bottled water. "Okay ka lang?" Tinago ni Mira ang phone pero halata sa mukha niya ang pagkabigla. "May kumakalat na post." Naupo si Isa sa tabi niya. "Ganito ha, ang internet parang palengke, lahat sumisigaw kahit walang alam. Pero ikaw, alam mo yung totoo, huwag kang papatalo." "Madali sabihin," pabulong ni Mira. "Hindi madali," sagot ni Isa diretso. "Pero kaya, kasi kung hindi mo kaya, sino pa?" Bumalik si Mira sa loob, pilit hinahabol ang hininga. Sa harap nagpatuloy si Chef Ramil sa lecture tungkol sa sanitation, costing at discipline. Pero sa loob ni Mira may kumakabog na tanong. Sino ang nagpakalat? Hindi niya kailangang manghula ng matagal. Kagabihan, pag uwi niya, nakita niyang nasa labas si Aling Shoni kasama ang 2 pang kapitbahay na mahilig sa balita. Pagkakita sa kanya, halos sumugod si Aling Shoni. "Anak Mira, naku, nakita ko sa Facebook, grabe sila. Sabi ko nga hindi ka ganong tao." Pero may isa sa mga kapitbahay, si Berta Tolentino, asawa ni Jerry na parang sinadya ang pagdaan, nakapamiwang at nakangiting mali siya. "Ay Mira," kunwari malumanay. "Congrats ha, bilis ng swerte mo. Sana all may milyonaryong tagapagligtas." Napaso si Mira sa hiya at galit. "Hindi po ganon Tita Berta." Ano, kinikindat si Berta. "Basta ako, naririnig ko, kung hindi ka sinibak, di ka mapapansin, may dahilan lahat." Hindi na nakasangat si Mira. Pumasok na lang siya sa bahay, pero sa loob umiiyak si Erlanda sa pagod, hindi sa inggit, sa takot. "Anak," sabi ni Erlanda habang nakaupo sa kama. "Baka lalo kang mapahamak, baka pagtulungan ka." Lumuhod si Mira sa harap ng nanay niya. "Ma, mas mapapahamak po tayo kung hindi ako lalaban. Hindi ko po ginusto to. Pero nandito na, kailangan kong panindigan." Kinabukasan, tumawag si Adrian. "Mira," seryoso ang boses, "I saw the posts. I'm sorry." "Sir Adrian, okay lang po," sagot ni Mira kahit hindi okay. "Sanay na po akong pinag-uusapan." "Hindi dapat sanay," sabi niya.
Listen, Attorney Maureen Dizon, legal officer namin, will look into it. Hindi para takutin ng tao, kundi para malaman kung sino ang source. At salit siyang huminga. May mas malalim pa dito. Mas malalim? Napakunot ang noo ni Mira. May report na nakarating sa akin na ang branch na pinagtatrabahuhan mo may history ng inventory issues, hindi lang sa'yo. Nanlaki ang mata ni Mira. Bumalik sa alaala niya ang mga araw na si Jerry ang laging nananakot tungkol sa missing piece, ang mga pagkakataon na si Dahlia ang laging sumasalo at biglang nagmumukhang hero. Parang may anino sa likod ng lahat. May mga taong ginagamit ang policy para manakot. At kung totoo yun, kailangan mabunyag. Hindi na nakasagot si Mira kasi sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi lang siya biktima ng pang-aapi. Posible siyang biktima ng sistemang sinasadya. Lumipas ang mga linggo. Sa training center, natutunan ni Mira ang mga bagay na dati pinapanood lang niya. Proper whipping technique, temperature control, costing per slice at kung paanong ituwid ang likod habang nagtatrabaho. Posture. Paalala ni Chef Ramil isang araw habang pinapanood silang mag-pipe ng frosting. Kapag nakayuko ka, parang sinasabi mo sa mundo na talo ka na. Hindi, talo ka lang kapag tumigil ka. Sa community bakery na partner ng program, doon siya nag-part-time. Doon niya nakilala ang ilan pang staff. Si Santi Velasco na delivery rider, si Minda Rosales na cashier, at ang matandang panadero na si Mang Lito Bansil na tahimik pero laging may payo. Mira, sabi ni Mang Lito habang tinitiklop ang dough. Ang tinapay hindi minamadali. Kapag minadali mo, hilaw sa loob. Tao rin ganon. Napangiti si Mira kahit pagod. Pero dumating ang araw na binalikan siya ng realidad. Isang gabi habang nag-aaral siya ng notes, biglang humingal si Erlinda sa sala. Nahulog ang baso. Pumuti ang labi. Nataranta si Mira. Ma! Tingnan mo ko! Nangingiig niyang sigaw. Si Jopi, gising pa. Tumakbo palabas. Ate, tawag ako ng tricycle. Bilis! Sigaw ni Mira. Sa ER, nagmukhang malabo ang ilaw. Parang laging kulang. Naroon si Erlinda sa stretcher, nakakabit sa oxygen. Naroon si Mira, hawak ang kamay ng nanay niya na malamig. Miss, sabi ng nurse na si Nurse Pauline Rojas, kailangan namin ng down payment para sa labs. Nanlambot ang tuhod ni Mira. Magkano po? Sinabi ng nurse ang halaga at sa isip ni Mira, parang gumuho ang mundo. Wala siya nun. Kahit allowance niya nakalaan sa pagkain at pamasahe. Nag-message siya kay Tess, kay Kay, kahit nahihiya. Ilang minuto lang, dumating si Nilo sa ER. Pawis na pawis. May dalang maliit na sobre. Timira, eto, maliit lang. Inipon ko. Huwag ka nang tumanggi. Kuya Nilo, hindi ko po. Walang hindi. Hindi ka nag-iisa. Sumunod dumating si Tess. May dalang plastic ng lugaw at bote ng tubig. Mira, eto. At inilabas niya ang ilang bills. Pinag-ambagan namin sa shop ng kakilala ko sa bakery. Hindi man malaki. Pumiyok ang boses ni Mira. Tess, salamat. Sa sandaling iyon, naalala niya ang sinabi ni Kay noon. Hindi lang pera ang bumabuhay, kundi tao. At habang may mga kamay na tumutulong sa kanya, mas lalo niyang naramdaman na kailangan niyang bumangon, hindi lang para sa sarili, kundi para sa mga taong naniniwala sa kanya. Pagkalipas ng ilang linggo, naging stable si Erlinda, pero kailangan ng tuloy-tuloy na gamutan. Sa program, may bagong anunsyo si Chef Ramil. May regional baking competition na pwedeng salihan ng scholars para sa scholarship renewal at internship opportunities. Hindi ito pageant, hindi ito pataasan ng ego. Ito ay laban ng tibay. Kung sasali ka, Mira, siguraduhin mong buo loob mo. Tumanggos si Mira. Sasali po ako. Sa araw ng practice sa training kitchen, naglatag siya ng concept. Isang cake na inspirasyon kay Tatay Vesti. Simple, hindi marangya, pero may kwento. Tinawag niya itong hapag kandila. Chiffon base, light caramel glaze at maliit na details sa ibabaw. Isang kandila na gawa ng white chocolate. Habang nagmimix siya, lumapit si Isa, may halong biro at kaba. Uy, ang galing ng concept mo ah, nakakaiyak.
Wag mo akong paiyakin, natatawang sabi ni Mira, pero halatang kinakabahan. Lumipas ang ilang araw at dumating ang final rehearsal. Nasa locker area si Mira, inilalabas ang ingredients na maayos niyang binili at inihanda. Pagbalik niya sa station, napansin niya agad. Bukas ang isa sa containers. Ha? Bulong ni Mira. Sinilip niya ang flour. May kakaibang amoy. Sinilip niya ang sugar, parang may halong asin. Nang tignan niya ang butter, medyo malambot na, parang naiwang nakabukas. Mira? Sabi ni Chef Ramil na napansin ang mukha niya. What's wrong? Chef? Nanginginig si Mira. Parang may gumalaw ng ingredients ko. Lumapit si Isa, sumamot. Sino naman ang gagawa niyan? Sa sulok, may nakitang staff na hindi nila kilala. Palabas ng kitchen, mabilis ang lakad. At nang lumingon ito, nakita ni Mira ang mukha mula sa mall. Si Pao Gilig, assistant ni Dalia, yung madalas tumambay sa La Dulcinea. Biglang tumunog sa isip ni Mira ang mga salitang, may mga taong magagalit. At sa unang pagkakataon, alam niyang totoo. May sumusunod sa kanya, hindi lang sa chismis, kundi sa gawa. Kinabukasan, araw ng kompetisyon, maaga pa lang ay nasa venue na sila. Nakasunod si Adrian sa likod, hindi nakikialam pero nandun, parang tahimik na pader. Kasama niya si Attorney Maureen Dizon, may dalang folder at tablet. Mira? Sabi ni Kay. Sabi ni Adrian bago magsimula, focus ka. Yung ibang bagay, kami na. Sir, mahina niyang sagot. Nakita ko si Paro, yung assistant ni Dalia. Nandito siya kahapon. Tumanggo si Attorney Maureen. Seryoso. Noted. May ibang reports na rin kami. Huwag kang matakot. Nagsimula ang timer. Sa station, huminga si Mira ng malalim. Naaalala niya ang mga gabi sa La Dulcinea, ang sigaw ni Jerry, ang misi ni Dalia, ang kahihiyan sa incident report. Pero ngayong araw, hindi siya nandito para magpaliwanag. Nandito siya para magpatunay. Okay, bulong niya sa sarili. Isa-isa. Sa gitna ng tensyon, dumulas ang frosting bag niya. Halos malaglag. Napatigil siya, pero narinig niya ang boses ni Mang Lito sa isip niya. Ang tinapay, hindi minamadali. Kaya pinulot niya, pinunasan ng kamay, at nagpatuloy. Sa dulo nang iprinasanta niya ang hapag kandila cake, tahimik ang judge panel. Sinindihan nila ang maliit na kandilang edible topper, simbolo lang. At nang tikman nila, may isa sa judges na napapikit. Parang may alaalang bumalik. May kwento. Sabi ng judge na si Chef Lorna Yuchenko. Mahina pero malinaw. Hindi lang tamis. May lungkot na gumagaling. Hindi na nakapagsalita si Mira. Tumanggo lang siya, pilit pinipigil ang luha. Nang i-announce ang results, tumibok ang puso niya sa bawat segundo. At nang marinig niya ang pangalan niya sa mic, Top Scholar Award, Mira Alonso. Parang may bumukas na pintuan sa dibdib niya na matagal nang nakakandado. Yumakap sa kanya si Isa, halos mapasigaw. Sabi ko sa'yo, sabi ko. Sa gilid, nakita ni Mira si Adrian at Attorney Maureen na nag-uusap habang may pinapakitang footage sa tablet. CCTV logs, timestamps, at isang clip na may lalaking nagmamadaling lumabas ng training kitchen. Si Pao, tama ka attorney. Sabi ni Adrian sa mababang boses. May pattern. At may link sa branch na pinanggalingan mo. Hindi narinig ni Mira ang lahat. Pero nakita niya sa mata ni Adrian ang bigat at ang determinasyon. Hindi pa tapos ang laban. Pero may isang bagay na sigurado. Sa araw na ito, sa gitna ng lahat ng paninira, hindi siya bumagsak. At kung may mga taong naghukay para ilibing siya, hindi nila alam. Marunong pala siyang tumayo mula sa lupa. May mga palakpak, may mga litrato, may mga yumakap kay Mira pagkatapos ng awarding. Pero sa likod ng lahat, may ibang tunog na mas mabigat. Yung tunog ng katotohanan na gumugulong na parang gulong ng truck. At sa pagkakataong ito, hindi na siya ang sasagasaan. Siya na ang nasa unahan. Pagkatapos ng competition, hinila muna siya ni Adrian sa isang tahimik na sulok ng venue, malayo sa press at sa mga scholars na nagsiselfie.
Mira? Mahinang sabi ni Adrian. Congratulations. Deserve mo yan. Salamat po. Sagot ni Mira nanginginig pa rin sa adrenaline. Hindi ko po akalain. Pero may kailangan akong sabihin. Seryoso ang boses ni Adrian. Sa tabi niya, si Attorney Maureen Dizon. Hawak ang tablet at folder na parang buong kaso ang laman. Naramdaman ni Mira ang biglang lamig sa likod niya. Tungkol po kay Pao? Oo. May footage na siya ang pumasok sa training kitchen nang wala sa schedule. At may link siya sa La Dulcinea branch na pinanggalingan mo. But that's not all. May mas malala pa? Tanong ni Mira halos pabulong. May pattern ng inventory manipulation. At ang mga napaparusahan, laging yung walang kapit. Natahimik si Mira. Bumalik sa alaala niya ang sigaw ni Jerry. Isang piraso lang ang mawala, ikaw ang mananagot. Bumalik din ang ngiti ni Dahlia habang nakasandal sa cash register na parang may hawak na baraha. Anong gagawin niyo po? Tanong ni Mira. Hindi lang namin. Kung gusto mong lumaban, legally, kailangan din ng boses mo. Parang may bato sa lalamunan ni Mira. Natakot po ako dati. Pumirma ako sa incident report. Hindi ka mahina. Putol ni Attorney Maureen. Biktima ka ng pressure. At may ibang tao pang biktima. Kung magsasalita sila, mas lalakas ang kaso. Sa sandaling iyon, naalala ni Mira ang mga pangalang narinig na sa subtopic 4 na lumitaw sa investigasyon. Sina Lori Samonte at Bong Ricarte, mga dating empleyado na sinisi rin sa loss. Marami pa pala sila. Gusto ko po. Dahan-dahan sabi ni Mira, pinipilit maging matatag. Pero ayoko pong magbukang naghihingganti. Gusto ko lang hustisya. Exactly, sagot ni Adrian. Makaraan ng ilang araw, nagkaroon ng pagpupulong sa opisina ng legal team. Sa isang meeting room na may mahabang mesa at malamig na aircon, naroon si Mira, si Adrian, si Attorney Maureen, at dalawang staff na nagtitake notes, si Rica Mendel, paralegal, at si Jonas Quintanar, audit assistant. Step 1, paliwanag ni Jonas habang ipinapakita ang spreadsheet, i-validate natin ang inventory logs ng branch. May gaps, may paulit-ulit na pattern tuwing closing shift. Si Dahlia usually ang closing cashier, sabi ni Mira, pilit nag-iisip ng detalye. At si Jerry ang supervisor na nag-a-approve. Tumango si Jonas. Matches our preliminary findings. Sa dulo ng mesa, may dalawang taong pumasok. Isang babaeng may simple lang na blouse, pero matapang ang mata. Si Lori Samonte. Kasunod niya, isang lalaking payat at tahimik, si Bong Ricarte. Pagkakita kay Mira, napatigil si Lori, parang may alaalang masakit. Ikaw si Mira? Opo, sagot ni Mira. Ikaw po si Lori? Narinig ko po, pareho rin tayo. Humigop ng hangin si Lori, saka tumango. Oo, sinibak ako 2 years ago. Sabi nila may nawawalang cake box. Ako daw, wala akong ginawa. Pinapirma ako. Tapos, wala na. Bakit di ka lumaban? Tanong ni Mira, mahina. Ngumiti si Lori, mapait. Sino ba ako? May anak ako, Mira. Kailangan ko ng trabaho. Kapag lumaban ka, blacklisted ka. Ganyan nila tayo pinapatahimik. Tahimik si Bong, pero nagsalita rin. Ako, delivery staff. Ako yung sinisi sa missing earners. Pero yung totoo, pinapadaan nila sa labas. May kadil sa supplier. Nanikip ang dibdib ni Mira. So totoo nga, hindi lang siya, sistema. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula ang formal complaint process. May DOLE consultation para sa illegal termination at harassment, may internal audit request, at may demand for investigation. Si Attorney Maureen ang humawak ng legal side habang si Adrian ang nagbigay ng suporta sa paraan na hindi pampapugi, kundi maayos at may proseso. Isang araw, pinuntahan ni Mira ang mall, hindi para bumili, kundi para ibalik ang ID niya tulad ng sinabi sa kanya noon. Pero ngayon, hindi na siya yung Mira na tahimik lang. Sa lobby, nadaanan niya si Nilo Arceo na naglilinis pa rin. Pagkakita kanya, napangiti si Nilo pero halatang kinakabahan. Mira, bumalik ka? Tanong niya. Oo Kuya Nilo, may gagawin lang ako. Mag-iingat ka, bulong ni Nilo. Mainit ulo nila kapag naririnig pangalan mo. Hindi na po ako magtatago, mahina niyang sagot.
Sa guard station, naroon si Otep Villanueva. Pagkakita kay Mira, nabuntong hininga siya na parang matagal nang may gustong sabihin. Mira, pasensya na nung araw na yon. Sinunod ko lang utos, pero mali. Alam ko Kuya Otep, kaya nga ako nandito. Kailangan ko ng totoo. Tumingin si Otep sa paligid, sa kadahan-dahang nagsalita. May mga beses Mira, pinapapirma nila yung mga empleyado sa incident report kahit di malinaw. At may isang beses narinig ko si Dahlia at si Crispin. Nag-uusap sila ng kota at hatian. Tumayo ang balahibo ni Mira. Handa ka bang tumistigo? Nag-alinlangan si Otep pero sa huli, tumango siya. Oo, kasi nakita ko kung paano kanila pinahiya. Kung hindi ako magsasalita, parang kasama rin ako. Paglabas ni Mira sa guard station, biglang may tumawag sa likod niya. Pamilya na boses na matalim. Mira Alonzo. Lumingon siya at nakita si Dahlia. Nakaayos pa rin pero may kaba na sa mata. Sa tabi niya si Jerry Tolentino. Mas payat, mas mukhang iritable. At sa likod, si Crispin Laksamana, nakangiting plastic. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Jerry, halatang nagpipigil. Binalik ko lang po yung ID, sagot ni Mira, kalmado. Napangisi si Dahlia. At ano, magpapapansin ka na naman? Hindi mo ba nakuha ang gusto mo? Tumitig si Mira kay Dahlia. Dati, iiwas siya. Ngayon, kaya niyang tumingin ng diretsyo. Hindi po ako nagpapapansin. Nandito po ako para itama ang mali. Napuno ng yabang ang mukha ni Crispin. Mali? Anong mali? Sinibak ka dahil lumabag ka. Lumabag po ako sa policy. Sagot ni Mira. Pero hindi po ako nagnakaw at hindi po dapat termination ang katapat ng kabutihang ginawa ko, lalo na kung may iba pa palang mas malalaking paglabag dito. Saglit na nagbago ang tingin ni Dahlia, parang natamaan. Anong pinagsasabi mo? Alam nyo, sagot ni Mira, mas mababa ang boses. At malalaman pa ng iba. Humakbang si Jerry, parang gustong manakot. Kung may balak kang manira, hindi po paninira ang katotohanan, putol ni Mira at sa unang pagkakataon, narinig niya ang sariling boses na buo. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang formal na pagdinig. Hindi ito dramatic na parang teleserye, mas nakakapagod, mas tahimik, mas masakit. May mga papeles, may mga schedule, may mga taong nag-iiba ang kwento, at may mga pagtatangkang iareglohin. Isang gabi, tumawag ang isang unknown number kay Mira. Mira, boses ni Crispin, halatang pilit maging malumanay. Pwede tayong mag-usap. Ayusin na lang natin. May ibibigay ako. Financial settlement. Tapos, stop na. Nanikip ang kamay ni Mira sa phone. Sir Crispin, gusto ko po yung tamang proseso. Masyado kang matigas. Boses ni Crispin biglang tumalim. Isipin mo nanay mo. Isipin mo kapatid mo. Baka mas lalo kayong mahirapan. Napapikit si Mira pero hindi siya sumuko. Mas mahihirapan po kami kung papayag akong tapakan ulit. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, nanginginig siya. Pero naroon si Erlinda sa likod niya, may hawak na kumot. Anak, natatakot ako, pero proud ako. Sa araw ng hearing, lumabas ang ebidensya. Hindi lahat sabay-sabay, unti-unti, pero sapat para makita ang larawan. Manipulated logs, questionable approvals, at testimonya ng mga empleyado. Sa isang session, tumayo si Otep at nagsalita sa harap ng panel. Nung araw na pinapirma si Mira, pinahiya siya. Hindi siya binigyan ng chance mag-explain at nakita ko, si Dahlia ang unang nag-report. Tahimik ang room. Si Dahlia, nakaupo, pimipikit-pikit. Si Jerry, nanginginig ang panga. Si Crispin, pilit na kangiti pero halatang basag na. Pagkatapos ng process, dumating ang desisyon. May disciplinary action sa management, may recommendation for termination dahil sa fraud findings, at may settlement na pabor sa mga empleyadong biktima ng illegal dismissal at harassment. Hindi man kasing bilis ng gusto ng lahat, pero dumating din. At para kay Mira, hindi lang hustisya ang nakuha niya. Nakuha niya ang karapatang hindi na matakot. Lumipas ang isang taon. Sa ilalim ng maliit na signboard na gawa sa kahoy, nakasulat ang bagong pangalan, Kandila at Kape by Mira. Hindi ito malaking cafe.
Maliit lang, nasa kanto malapit sa Barangay Road pero malinis, may amoy ng bagong bake na chiffon at may isang pader na puno ng pictures ng customers. Mga nanay, mga estudyante, mga tricycle driver at mga dating empleyadong naghahanap ng bagong simula. "Nilo, pakiabot yung trays," tawag ni Mira sa loob. "Oo, Timira," sigaw ni Nilo Arceo. Oo, si Nilo na dating janitor sa mall. Ngayon nakasuot ng apron, may ngiti at may dignidad. Unang regular employee niya. Sa coffee bar, si Kay Lumibaw ang naglalatte art habang si Tess Mabanglo sa likod ang nag-aayos ng bagong batch ng pandesal buns. "Ang bilis ng panahon," sabi ni Tess isang araw habang pinupunasan ng kamay. "Ikaw dati nanginginig sa counter. Ngayon, ikaw na ang boss." Ngumiti si Mira. "Hindi ako boss dito. Kasama tayo. Ayokong may matapakan dito." Sa isang mesa, nakaupo si Jopi. Graduating na, may daladalang lesson plan. "Ate, may client ka sa labas. Yung teacher ko dati. Sabi niya ang sarap daw ng cake mo." Tumawa si Mira. "Buti naman." Dumating si Adrian minsan, hindi araw-araw, hindi palaging may drama. Simpleng bisita lang. Umorder lang siya ng kape at isang slice ng hapag kandila. "Same pa rin ang lasa," sabi ni Adrian, nakanditi. "Mas masarap na," sagot ni Mira. Kasi hindi na siya gawa sa takot. At sa isang tahimik na hapon, dumating si Tatay Vesti. Mahina na ang lakad pero buhay ang mata. Umupo siya sa may bintana. Tinignan ng maliit na kafe at nang makita si Mira, ngumiti siya parang may natapos na pangako. "Iha," sabi ni Tatay Vesti, mahinang boses. Dito pala ako dadalhin ng kandila ko." Lumapit si Mira, hawak ng kamay ng matanda. "Tatay, salamat po." Umiling si Tatay Vesti. "Hindi ako ang dapat pasalamatan. Ikaw ang nagpaalala sa akin na may kabutihan pa." At nang umalis si Tatay Vesti, iniwan niya kay Mira ang lumang recipe notebook, hindi bilang pamana ng mayaman, kundi pamana ng taong minsang binigyan ng slice ng pag-asa. Pagkalipas pa ng mga taon, lumaki ang kandila at kape. Hindi naging franchise na walang puso. Lumaki siya sa tamang paraan. May training corner sa gilid para sa mga bagong scholars. May libreng seminar tuwing Sabado at may maliit na board na may nakasulat. Dito, ang kabutihan ay hindi kasalanan. Sa huling araw ng taon, nakatayo si Mira sa pintuan ng cafe. Pinapanood ang mga taong pumapasok at lumalabas. Mga kwentong iba-iba. Mga buhay na may sugat pero may pag-asa. Hindi na niya kailangang patunayan sa mundo na mabuti siyang tao. Ang pinatutunayan na lang niya, araw-araw, ay kaya niyang bumangon at kaya niyang magbigay ng tamis sa buhay ng iba nang hindi niya kailangang masunog para lang magningning.